Okay, praise God. So, amen. Praise the Lord. So, glory to God. So, palapakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo, I'm glad you are here today. Amen. So, kahapon po ay nagkaroon po ng Christmas celebration ng mga youth. Kasi pag isinabay natin lahat ang youth, ay talaga hindi tayo kakasya. Kaya the leadership and our pastor decided na yung Saturday kahapon, no, na andito sila at napakabutian ng Diyos, no? So, medyo siksikan tayo. Okay, may upo pa po dito sa unahan. Yung pong may dala mga gifts, dali lang po sa unahan. Ito po'y parapol. Ipamimigay natin yan. So ready na ba? Lahat po ba kayo nakalista po sa ating attendance? O lahat po ba? Pati yung bata, ilista nyo. Okay, lahat po nakalista? Kasi mamaya po, pagtawag po ng ating pong mga gifts, tayo po'y nakabase doon po sa attendance. Kung sino po'y nakalagay sa attendance, may number po yon. So, ang committee po ay naggawa po ng numero. Pag binunot, titingnan lang po yung number ng attendance. Amen? Amen po ba? So, kahit po yung anak nyo, kalong-kalong nyo, ipalista nyo. Lahat po yan. Okay, sige po. Okay, so okay. So sabi mo, maligayang Pasko at masagana, mapagpala, maganda kalusugan, mapagmahal, na bagong taon sa'yo. Ang iba po ay naka-red. Amen? So sigurado yung po mga naka-red, magpapapasko mamaya. At tatanggap na papasko. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Sige po, ayan, ilagay lang po natin. Praise the Lord. So God is good all the time. God is good. Napakabuti ng Panginoon. Okay, ready na po ba tayo? Ready na po ba tayo? Okay, buksan po natin ang ating Bible. Kahapon po ay senior ko sa mga young people, the wonderful name of Jesus. What is His name? Now, what is His name? So, binigyan ko po ng ilang pong introduction, yung Isaiah chapter 6, na chapter 9, na isang prophecy during the time of Prophet Isaiah, 700 years ago, before Christ. Okay? Ready na po ba? So, okay na kayo sa inyong upuan? Before we proceed sa ating pong word. Okay, so, dito na po tayo tumingin. 700 years, so to speak, nung akin pong research ang Isaiah chapter 9, before Christ, BC. Kasi ang petsa po noon ay iba, ang count. Meron BC, AD. Pag sinabing AD, after death. Pag sinabing BC, before Christ. Kaya, itong Isaiah chapter 9 ay nasulat na project nakita ni Propeta Isaiah sa kanyang kapahayagang galing sa Diyos. 700 years before Christ ay ipapanganak ang isang sanggol. Basahin natin.
Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Isaiah chapter 9. So dito sa mga talatang ito ay nasulat at na-project o nakita ni Prophet Isaiah 700 years before Christ. At pagdating po ng Matthew chapter 9, chapter 1, the prophecy fulfilled after 700 years. Imagine, sabihin mo sa tabi mo, may pangako ka bang hinihintay? Tiyak na matutupad. Kasi alam nyo, God is a God of promises. Yan lagi. At ang pinamagat ko pong topic na ito ay The Wonderful Christmas Message. Sabihin natin, wonderful. Why wonderful? For me, ako po, umiiyak nung pong aking inaayos ang teaching na ito. Bakit? Nakadalawang Pasko na po ako. Kasi August last year, nanganib ang buhay ko. Halos ako'y mag-50-50. Isinugod sa ospital, na emergency, inoopera ako dito, sunod-sunod na. August yun. Kaya sabi ko sa nurse, dalawang Pasko na ako dito. So, nung araw na yon, sabi ko, Lord, ano na ba ang plano mo? Kala ko, katapusan ko na, pero purihin ang Panginoon. At ito po yung himala ng Diyos. One day, nais ko lang testify, meron po tayong 3 leader, nag-fasting, nag-prayer, hiwalay-hiwalay na araw at hiwalay na oras. Sinabi sa akin ang revelation ng Lord. Si Pastor Eli, Pastor Ira, si Ruth. Si Ruth, no? Hindi ko naman nadul ako sa likod, youth service ng hapon. Basta lang ako'y nakaganon. Lumapit isa-isa, nakangiti. At bigla na nag-share. At yun po ay, ako'y naniniwala, yun ay word ng Lord sa akin. Ang revelation kay Pastor Isaiah, kay King Isaiah, na ang sabi, mamamatay na raw, pero dinuksungan ng Diyos ang buhay niya na 15 years. Kay Pastor Eli, the same revelation. Kay Ruth, ganun din. Sabi ko, Lord, wala akong magawa kundi i-claim to kasi 3 na ito. So, 15 years more. Amen? Kaya sabi ko, Lord, ikalawang Christmas ko na ito. Inabot ko pa apo ko. Praise God. Kamukha ko raw. So, ang ibig sabihin, lahat ng pangako ng Diyos, may proseso at may tamang paghihintay. Kaya dito nais ko mong ibigay sa akin, the first word in Isaiah chapter 9, before na matalakay yung po yung qualities o yung karakter ni Jesus, dito sa Isaiah chapter 9, mayroong unang-unang sinabi, bago niya sabihin Counselor, bago sabihin Mighty God, bago sabihin Everlasting Father, bago sabihin ng Prince of Peace, may unang-unang salita na nauna, yung salitang wonderful. Sabi natin, my God is a wonderful God. Kaya yan ang message natin, wonderful Christmas message.
Amen. Pasalamat tayo, may Diyos na wonderful. Amen. Pasalamat tayo. At kaninang umaga, biglang ako'y nagda-devotion. Dinala ako ng Diyos sa miracle, Joshua chapter 23. Na hindi mo ba alam lahat ng pangako ng Diyos ay tinupad na sa iyo? O samahan niyo ako. Merong una salita doon pero hindi ko tinanggap na ang sabi ganon, mamamatay na kasi si Moses. Amen? Mamamatay na. Ang ibig sabihin, gagraduate na. Pero napakaganda. Ang sinabi doon. Okay, sige, diretso na po tayo. Sabihin nga natin, wonderful. Sabihin natin, wonderful. Pag sinabing wonderful, marvelous. Pag sinabing marvelous, beautiful. Pag sinabing beautiful and wonderful, awesome and glorious. Yaan ang nakakerry sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya yung katagang Panginoon ay hindi lang po nakasulat. Nagka-problema lang po yung adapter. Tinignan ko Umusok daw kahapon. So 12 volts kasi ito. Ang pangalang Jesus ay kakaiba sa lahat ng pangalan. Isipin nyo, ang Diyos ang nagbigay ng ipapangalan kay Maria. Ang Diyos ang nagbigay. Bakit? Sapagkat ang pangalan, meron po kaakibat na meaning. No? Alam niyo ba meaning ng inyong pangalan? Amen? Hello? Alam niyo, tinignan ko po yung pangalan ko, Jimmy. Sa Thesaurus, sa Bible Dictionary, sa Webster Dictionary, ang dami kong dictionary. Ang lumabas na meaning ng pangalang Jimmy ay opener. Kaya pala sabi ko, sa kapurihan ng Diyos, lahat ng mapunta kong bayan, na-o-open ang church, na-o-open ang Bible study. Lahat ng mapunta kong barangay. Yung pala, kasama sa pangalan ko, open air. Jimmy, pumunta ka lang, may bubuksan ako, may gagawin ako. Nakuha niyo po ba? Pero kakaiba ang pangalan dito. Hanggang doon lang ang meaning ng pangalan ko, wala na. Pero kay Jesus, wonderful. Ang ibig sabihin, glorious, marvelous, awesome. And that is the name of Jesus. Amen? Kaya dito sa mga talatang ito, nais ko po, tayo po ay magdiwang dahil ang pangalan ng Diyos ay nahayag. Wonderful in His name, and all the words before it tell us what qualities of Jesus as wonderful. Ang nagsasabi na ang pangalan daw ng Panginoon, before it tell us what qualities Jesus as wonderful. Sabihin natin, wonderful. Kaya Isaiah, the prophet, looked through the telescope of prophecy and saw 700 years into the future. He saw the things about our wonderful Lord. Imagine, nakita na ito sa telescopic prophecy ni Prophet Isaiah, 700 years that Jesus Christ born a wonderful. Kaya salamat. After naman ni Jesus, ngayon po ay lumalakad na tayo sa 2,000 years. But still the same, the name of Jesus never changed. He is wonderful God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kahapon, pinagdiinan ko ang ilang bagay. Why the name of Jesus? Binigay ko lang po ang ilang S. Because the sovereign name of Jesus, because the name of Jesus, He is superior, He is super one, He is sustainable one. Nagbigay lang po ako. The only God who sustained our life, no other than Jesus. Kaya dito, what is wonderful? Before we proceed.
and wonderful name. The first one is wonderful about His heart. Sabihin natin, heart. The heart of Jesus is so wonderful. It is very big different. Even though Jesus Christ is man like you and me, but the heart of Jesus is very far different between our heart. Because the heart of Jesus is so wonderful. He loves us very much. He loves you. Sabihin natin, mahal ka ni Lord. Anumang kasalanan mo, anumang pagkukulang mo, anumang bait mo, anumang salbahe mo, mahal ka ng Panginoon. Yaan ang puso ng Diyos. Amen? Kaya, huwag tayong mag-give up. Amen? Kung ang tao minsan ginigib up ang isang bagay, pag hindi niya nakita yung expectation, yung love, your touch, everything. But God, hindi ka bibitawan ni God. Sabihin mo, hindi ka bibitawan. Yaan ang puso ng Panginoon. Kaya sabi nga, ano bang meron ng Diyos, wala ang tao? Anong meron ng tao na wala ang Diyos? May mga pagkakataong ganyan. Pero ang Diyos hindi nakalilimot. Ang Diyos hindi tayo binibitawan. Kaya the only heart of Jesus Christ ay revealed about His sacrifice. Siya yung pagmamahal. In Matthew chapter 3 verse 17, and a voice from the heaven said, "This is my Son whom I love, with Him I am well pleased." Why? Because the love of God is unmerited. Sabihin natin, unmerited, unselfish, unsending. The only heart of Jesus. Kaya makikita natin, then when the letter was held, night, the message, read, makikita natin, is very clear na ang pagmamahal. Kaya nga sabi ng Panginoon lumapit ka sa akin. Sa anumang paraan, hindi kita itataboy. Imagine. Kaya ngayong Pasko, hindi man natin makuha ang 100% the heart of Jesus. Sabihin mo na lang, Lord, change my heart, O God. Ang puso ng tao, hindi po pinalilinis. Ang puso ng tao, pinapapaltan. Dahil na sabi ni Ezekiel, halika kayo, magkaunawaan tayo, papalta ko kayo. Ang inyong pusong bato ay papalta kong pusong laman upang kayo ay makasunod sa aking mga utos. Kaya ngayong Pasko, say po natin, Lord, change my heart. Kung minsan di ako nagpapatawad, magpatawad na ako. Amen? O kuwitin mo katabi mo, sabihin mo, pinatatawad na kita. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen ba? Pinatatawad kita pero wag tayo makikita. Pinatatawad kita pero iiwasan kita. So hindi pagkapatawad yun. Amen. So, okay. Tingin mo, kalapit mo, eye to eye. Sabi mo, eye to eye. O sabihin mo bigla, pinatatawad kita dahil mahal ka ni Jesus. Okay. Amen? At maging tayo sa harapan ng Diyos. Walang perpekto. Pero meron tayong perpektong Diyos na handang magmahal at akapin tayo. Kaya nga ang kulay po ng love ay dugo. Dahil dugo ni Jesus ang nagpatunay ng kanyang tunay na pagmamahal. Hindi po ang kulay ng dugo'y violet. Minsan ginagawang violet ang dugo. Wag. Ang kulay ng love is red. Signifying the sacrificial love of Jesus Christ. First, God's love everyone. Una siya nagmahal eh. Amen? Amen po ba? Sabihin nga natin, I love you, Lord. Kaya bawat pamilya sa Pasko, wala mang handa, no? May pagkukulang, anumang bagay, give love on Christmas Day. Give life. Amen? Amen? Maging iparamdam natin ang pagmamahal. Dahil napakalaga. At alam nyo, ako'y nabibless sapagkat binigyan tayo ng Life in Christ family na nagse-celebrate. Kasi yung iba ang celebration sa reunion, yung iba ang celebration sa eskwelahan,
Sa company, maganda din naman yun. Pero the real celebration, we need to express the true love of God is in His body, what we call the family, the church. Kasi yun. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi nga, araw-araw ay pag-ibig. Pasko. A wonderful heart. Sabi nga natin, thank you Lord for your wonderful love to me. Amen? Mahal mo ako. Amen? Una siya nagmahal. Una siya nagmahal. And another one, Jesus has a wonderful hand to keep us from sinking. Jesus has a wonderful hand to keep us from sinking. He care. Inaalagaan tayo ng Panginoon. Hindi ka hahayaang malunod. Hindi ka hahayaang masunog. Hindi ka hahayaang mawala. Hindi ka titigilan ng Diyos sapagkat ano? Ang sabi nga'y una kang naging akin. O, di ba? Ang gandang isipin mo, anak, hindi ka naman para sa kanila eh. Una kang naging akin. Nakalimot ka na sandali, pero babalik ka rin. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kasi the wonderful hand, alam nyo, ang Diyos pilit kang aabutin. Ang mundo, inilalayo ka, pero si Kristo, aabutin ka pa rin. Saan ka man naroon? Kaya may mga sandali sa ating buhay na tayo tinatapik, pinapaalalahanan, sapagkat the wonderful hand of Jesus is always carrying you and me. Amen? Sa oras ng kagipitan, may saklolo. Alam nyo, no, ako'y nasa operating room, nagpaalam na ako sa misis ko. Ayoko pa eh. Ayoko, sabi ko, Lord, ano ba ito? Pero ramdam na ramdam. Kasi sabi ng doktor sa akin eh, ano gusto mo operasyon, tulog ka o gising ka? Pag tulog ka, 150,000. Pag gising ka, 45. Gising na lang. Biro mo yun. Nakagano ka na sa operator, babargain ka pa. Amen? Pero in the midst of operation, sabi ko kay doktor, Dok, hindi na ako makahinga. Dok, ay alam mga doktor, may mga password pa lang yan. Sa mga nurse, biglang may sumirat na oxygen dito sa, kasi may inlagay sa ulo ko eh. Ramdam ko, may pumasok na hangin, bigla akong, diretso. Mamaya, binutas na ito. Mamaya, okay na, pastor. Malakas ka sa Diyos mo. Amen. Amen po ba? Kaya nakita ko, sa araw na ikay nasa panganib, the wonderful hand of Jesus saving you. Sa oras ng pangailangan mo, sa oras ng kagipitan mo, sa oras na minsan ikay nakakalimot, ang kamay ng Diyos pilit na aabutin ka. Amen? Amen ba? Kaya, pray Lord, thank you. Ano sabi ng Matthew chapter 14? Hindi kanya hayaan lumubog. Ano sabi ng Matthew chapter 12, verse 24, chapter 14, 29? And he said, come. When Peter was down out on the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he is afraid and began to sink. And he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. And he caught Simon Peter before he went down. His hand are so strong and secured. Sabi natin, you are secured, you are strong in the hand of Jesus. Amen? Amen. Talo nito, Metrobank, you are in good hand. In Metrobank. Sabi nila eh. Pero the true security is in the hand of Jesus. Amen? And you are secured. We are satisfied. And always, no, saan man tayo pumunta, ang kamay ng Panginoon pilit na aabutin ka. Amen. Nalalayo ka man sa Diyos, ibabalikan ng Diyos.
nasa kagipitan na para kang lulubog, ihahaon ka ng Panginoon because the wonderful God hand is carrying us. Salamat, Panginoon. Sabi natin, thank you, Lord, for your wonderful hand. Amen. Amen. Kasi alam niyo, naalala ko po sa Bible nung tinats ni Jesus, yung may sakit, gumaling, nung tinats ni Jesus at tinapay, di ba, John chapter 5, kulang ang daming pagkakainin, 5,000 tao, hindi kagad pinamigay. Ano ginawa po? Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay, 2 isda. At nung hinawakan ni Jesus sa 5 tinapay, 2 isda, at ipinamigay sa tao, nag-multiply. What it means? Lahat ng bagay na pinahawakan mo sa Diyos, sobra-sobra ang matitira. Amen? Sobra-sobra. Kaya 2025, maliit man ang kinikita mo, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. At makikita mo, lumipas ang 1 buwan, may sobra pa, may pan-deliver ka pa sa Lazada. O, di ba? Amen ba? Susana, ano yan? Parcel. O, di ba? Amen? Kasi napakahalaga po sa ating kasi minsan, hinahawakan natin ang ating buhay. Akala natin ang ating buhay, nasa kamay natin, lahat ng sweldo dumadaan sa atin. No! Everything under control by the hand of Jesus. Imumultiply niya yan, imumultiply. Amen? Kaya sabihin nga natin, Lord, thank you for your mighty hand who always touching me and make miracle every day. He is a miracle working God. His name is wonderful. Amen? Sabihin natin, thank you, Lord, for your wonderful touch. He touched you. Kaya every morning, ask God, Lord, touch me. Amen? Every morning, pray, Lord, touch my husband. Touch my children. Touch my resources. At alam nyo, patuloy na imumultiply ng Diyos yan. Amen. Because His wonderful hand to care and touch. The limit unlimited. And number 3, He has wonderful eye to watch over us. Hindi natutulog ang Diyos. Sabihin natin, hindi natutulog si Lord. Ano ang sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12? Ilagay natin, hindi po napalagay doon sa aking outline. Ang sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12, ako ay nagmamasid sa buong daigdig, binabantayan ko ang aking mga salita upang ito'y magkaroon ng katuparan. Sabihin natin, the eyes of the Lord ay laging nagbabantay sa akin. He is always watching you. Kasi hindi siya natutulog. Kaya kung ikay nagbabantay sa lahat ng hinihintay mo, alam mo ba? Ang Diyos nagbabantay din. Kaya anuman ang pinagkakaabalahan natin, the eyes of the Lord is everywhere. He is the omnipresent God. He always there for you. Na masasabi mo, Lord, hindi mo ako binibitawan. Ikay lagi nagbabantay. Kaya sabi ni Haring David, saan ako pumunta? Pumunta ako doon, naroon ka. Pumunta ako dito, naroon ka. Ang ibig sabihin, God is everywhere. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, wala tayong magagawa kundi magtiwala because His eye is always watching over us. The eyes of the Lord go and through upon the earth. His eyes see the hopeless and helpless and the helper. Sabi nga natin, His eye sees the helpless. Sabi nga natin, hopeless, helpless, and the helper. Lagi nagbabantayan. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na kulang na alaman ng bigas mo. Kaya mamaya, 2 iuwi mo. Dahil pati anak mo matatanggap, makakatanggap. O, di ba? Amen. Hello. Kaya, napakabuti ng Diyos. No? Lagi ipapaalala sa anak. Kita niyo prodigal son? Meron footprint. No? Ang ganda nun eh.
At sabi ni isa, Lord, ba't ganito? Iniwan mo na ako. Ang sabi ng Lord, hindi. Hindi mo ba alam, marka ng paa ko yan, buhat-buhat kita. Kaya tandaan natin mga kapatid, kung 2024, binantayan ka ng Diyos, babantayan ka rin ng Diyos sa 2025. Pero tandaan natin, kahit anong gawin mo, kita ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga, you need to be watchful. Na Lord, salamat po. No, alam nyo, dalawang gabi na ako, meron po akong sinisiran. Yung asawa ng isang kaibigan ko, pastor, sabihin ko na, asawa ni Pastor John Cortez, isinugod sa ospital, dinadialysis din. At alam nyo, nag-video call ako, depressed, pero purihin ang Panginoon. Lumakas ang loob. Salamat, Pastor. Oo nga pala. No, kapatid. Kaya mo yan. No? Nakuha niyo po, bakit mo ako? No, isang taon kalahati na ako, pero diretso ako pag-preach, nakakasal pa ako, kung saan ako pupunta. Huwag mo isipin yan. Ayun. Mamaya, lalabas na sila. Amen? Amen ba? Kaya alam niyo, sa buhay ng isang tao, He is God who always know our beginning and our end. Lagi nakabulaga ang kanyang mata sa iyo. Hindi kanya papabayaan. Amen? Kaya kailangan lang, Lord, ihandog natin ang ating buong buhay. Kasi siya lang yung Diyos na hindi natutulog. Siya yung Diyos na hindi napapagod. Amen? Amen ba? Kaya sabihin nga natin, Lord, thank you. Lagi mo akong binabantayan. Kasi kung yung anak mo, lagi mong, di ba? O, kita ko doon sa aking anak, laging binabantayan yung aking gwapong apo, di ba? Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung kayo na aliw yung anak mo, binabantayan mo, hindi mo ba alam, ganyan ka rin binabantayan ng Diyos? Amen? At ito napakaganda. Sino dito nagmamahal sa anak? Taas ang kamay. O ako'y may tanong. Sa inyong pagmamahal, nakikita nyo anak nyo, nabilang nyo ba ang buhok ng anak nyo? O hindi. Pero ang Diyos, bilang ang hibla ng buhok natin. Kahit siyagi na lang. Yung gilid na lang ang buhok. Alam ni Lord yan. Kaya makikita natin, God, He is all-knowing. He watch over you. Amen? And another one, Jesus has wonderful ears to hear us. Sabihin natin, nakikinig ang Diyos sa iyo. Hindi siya bingi. Ang kailangan lang ay manalangin ka't iparinig mo. Ano sabi ng Matthew 7:7? Ask, di ba? Seek and knock. Kasi nakikinig siya eh. Lagi ko sinasabi ko sa mga pastor dahil praise God, mamaya umakyat kayo sa taas. Yari na po ang mga room. May pintura na. May kumpleto na pong kuryente. Kakabit na lang mga aircon. Oh, praise God. Amen? Amen. Mamaya tumanaw kayo dito. Naputo lang kayo sa may hanggang doon. Gusto niyo bang ituloy? O mahina. Gusto niyo ituloy? Wow. Lalagyan natin ng chandelier nandito. Nagkambas ako ng chandelier. 2. Yung isa, 12,000. Okay lang yun. Glorious yun eh, di ba? Wow, Lord. Minsan may nagtanong sa akin, ba't daw ako'y nagpalagay ng saksakan dito? Nung ginagawa, ang hirap ng mga outlet doon. Sabi ko, makikita mo pagdating ng panahon. O nung nakalagay na TV, ayun pala dahilan kung bakit may saksakan doon. Amen? Amen po ba? Kasi nakikita na natin anong mangyayari sa Hagay. Sabi ko po sa elders ng United Pastor Council, isang meeting doon natin ganapin sa amin. No, sagot namin ang manok na native. Okay? Amen? Sa makikita natin, ito'y bunga ng nakikinig ang Diyos at nakikinig tayo. Amen po ba? Kaya Matthew 7:7 humingi ka at ikaw ay tutugunin. At ano masabi doon? Humanap ka at ikay makakasumpong. Kumato ka at ikaw ay
pakikinggan o pagbubuksan. O kaya sabi ko, kasi kumakatok ako sa Life in Christ. Tao po, kulang na po ng plywood. O, may nagbigay. Tao po, kulang na po. Nakuha niyo po ba? Kaya ang Diyos walang magawa kundi makinig sa atin. Alam niyo, ito, ako'y nagulat na rin. Nung pinakompute ko po ito, second floor lang, kasama ang kwarto, nasa 1 million na po nagastos natin dyan. Isang bahay na po yan. Kasi may 2 CR, may 5 kwarto, at isang bahay na. May salas. Amen? Nagmanifest yung ating prayer ng Hagay ng aking templo'y magiging maganda kaysa dati. At kahapon, sabi nga ni Pastor Marvin, kasi ang dami niyang people dito. Nakakainan, sabi ni Pastor Marvin, Tatay, ang sarap ng may sarili na tayo. Amen? Ramdam niyo ba? Amen? Kaya sabi ko, ito'y bunga ng pakikinig ng Diyos at nakikinig din ang Life in Christ. Amen? Hindi tayo napapagod manalangin. Amen? Sabihin mo, huwag kang mapagod manalangin. Kulitin mo ang Diyos. Alam niyo, mayroong isang balo sa Bible. Kulit-kulit doon sa judge. Sabi niya, kasi hinihingi ng ustisya yung kanyang anak. Ang sabi ng huwes, o sige, wala akong Diyos na kakilala mo dahil ikay napakakulit, ibibigay ko ang ustisya sa anak mo. Ano ibig sabihin? Kulitin natin ang Diyos. Amen? Kaya ngayon 2025, kung meron pa na hinihintay, kulitin mo. Yanigin mo ang langit. Amen? Hello? Kaya kung di ko na maalam ang pwesto gagawin ko sa pagkukulit sa Diyos ay, pagkulang na simento, Lord, wala po. Amen. Lord, pan-labor, wala po. Ay, purihin ang Panginoon. Ay, naandyan yung gumagawa, dumalo, si Don Don. Hindi tayo nagkautang kahit 5. Laging sumasahod sila sa tamang oras. Amen? Laging sumasahod. Pag kumatok, Pastor, pwede makabali. Okay, bali. Praise God. O di, nangangailangan eh. Kasi bakit? May Diyos na nakakarinig. Kaya, He has a wonderful to hear us. Kaya ngayong Pasko, iparinig natin sa Diyos. Una, ano dapat natin iparinig? Pasalamat. Pasalamatan mo muna eh. Hindi ka agad eh. Yung Panginoon eh, ang nagiging, penge noon, penge noon. Baka sabihin na, anak, ano ba sinasabi mo? Penge noon o Panginoon? Hello? Kasi yung rhyme, baguhin natin. Hindi penge noon, kundi Panginoon, pinupuri kita. Ihuli mo na yung penge noon. Amen. Amen. Una, iparinig natin ang ating pasalamat. Amen. Ikalawa, iparinig natin ang ating pagsamba. Ikatlo, diyan tayo humingi, iparinig natin sa Kanya. At He has a wonderful ears to hear you. At sa totoo lang, gasinlapit ang Diyos ng panalangin mo. Dinidinig niya. Amen? Dinidinig. And good news, lumabas po yung aking check-up uli. Sabi ng doktor, malapit nung mamit ang iyong dry weight. Kasi ang dry weight ko, 90.9. Ay ako, misa 97. 93. Nung pong isang araw, 91.1. 0.2 na lang. Amen. Kaya ramdam ko, sabi ko, Lord, hallelujah. Lalo na nung nakita ko si sugar, after 3 months. Aba, ay Diyos ko po, ang hirap pala na mawalay sa asawa. Amen? So wonderful is, kaya kung may parinig tayo sa Diyos, una, pasalamat. Ngayong taon, ano yung nais mo ipagpasalamat? Ikalawa, iparinig mo sa Kanya ang pagsamba. Dahil si Diyos na buhay na nakikinig sa iyo. At ikatlo, hingin mo ang nais mo.
Dahil ang Diyos ay makikinig sa iyo. Amen? And last one, Jesus, a wonderful book to guide us. The Bible. Sabihin natin, a wonderful book. Kaya ngayon, magkaroon po tayo ng desire to read the Bible. Kasi God is talking through the Bible. Pag tayo nagpipray, kinakausap natin ang Diyos. Pero pag tayo nagbabasa ng Bible, ang Diyos ang kumakausap sa iyo. Kaya hindi mo lang gagawin ang prayer. Kailangan after prayer read the Bible because God answering you in your prayer. He guides you. Ang Diyos ang nagbibigay ng gabay. For more than 37 years, so to speak, magpo 40 years na pala. Mula no ako'y na born again, 37 years as a pastor, I really appreciate the guiding power of the Word of God. Kasi pag wala ka sa Word of God, madidisalign ka. Maililigaw ka. Kaya sabi ng Bible kay Joshua, chapter 1, verse 7 and 8, do not turn to the right or to the left. Meditate the book, the Bible, meditate it day and night, and you will prosper. You will be prosper and blessed. Inuna niya muna yung do not turn to the right, to the left. Minsan ang kinukulang natin, verse 8, na bulay-bulayin mo kanyang salita, isama po natin ang verse 7. Dahil the struggle of every believers ay yung turning to the left, turning to the right. Ang ano ibig sabihin? Yung kaabalahan sa kaliwa, abalahan sa kanan, ang nangyayari. Kaya ito, maging abala ba naman tayo, pero kailangan magkaroon ka ng desire for the wonderful book as a guidance to our lives. Reading the Bible, hindi ka maililigaw. Every decision you made, every prayer, kailangan in light from the Word of God. Kailangan nyo. Amen? Ano sabi na Isaiah Psalm 119, verse 105? Ang salita ng Diyos ang magiging liwanag. Ano sabi dito sa ating verse 19, verse 103 to 105? How sweet are your words to my taste. Basahin po nga natin. Everybody read. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth, and gain understanding from your precept. Therefore, I hate every wrong path. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen? Kaya, Jesus has a wonderful book to guide us. And as I close, hindi ko na po babanggitin yung iba. Pararahan ako na lang. Jesus has a wonderful spirit to comfort us. The number one comforter, the Holy Spirit. He guides us, reminding us about His Word. He's strengthening us, and powerfully, bibigyan ka ng lakas. Yung energizing power. Yung Holy Spirit. I feel during that time, nung ang physical ko po'y baksak na baksak, at alam niyo yun, nasa ospital, baksak ang sa aking katawan. Talagang ako'y naawa na nga kay Mrs. Pati pagpunta ko CR, hindi ko kaya. Pero alam niyo, ang nag-restore sa akin, umibabaw yung lakas ng Espiritu. Yun ang lumutang. Kaya, naka-recover. Yung first month, alam ni Mrs., talaga pumapasok yung depression. Ang tanong ko lagi, why? Umaga, naandun ko sa garden. Sa gabi, naandun pa rin ako. Hindi ko alam, sinisilip niya ako, umiiyak ako. Pero one night, the Holy Spirit quick my heart. No. Biglang lumakas ako.
Kinaumagahan, nag-pray ako, nag-worship, nag-declare, kinausap ko siya, Ma, hayaan mo nang gawin ko yung dati kong ginagawa, kaya ko. At mula noon, I feel the guidance and the powerful backup of the Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit is the third person of God. The Holy Spirit is our strength. The Holy Spirit is powerful. He energizing you. Even your weakness body, when the Holy Spirit is pouring out to you, masasabi mo, Lord, thank you. Kaya paborito ko yung, He raised me up. Pinag-aaralan ko, hindi lang maabot ang boses ko eh. Hindi kaya ng Holy Spirit eh. O, di ba? Amen? And the last one, the Holy Spirit, the wonderful Spirit to comfort us. And the last one, Jesus is building a wonderful place, a home for us. It is heaven. Wow. And that is a wonderful place. Amen? Yan yung ikapito. The seven wonders. Kung ang mundo meron pong 7 wonders of the world. Alamin niyo yun sa Google. Yung 7 wonders of the world. Si Lord may 7 wonders upon His name. The wonderful building a wonderful home for us, which is in heaven. Merry Christmas sa atin lahat. Tayo tumayo. Then as we worship the Lord in our first part, mamaya po, dire-diretso na tayo. May simple eating tayo kung may dalang pagkain. Kung wala naman, nag-prepare po ang church para sa ating sama-sama tanghalian. At salamat po sa mga ginamit. Sa lahat ng Christmas natin, ito po yata yung pinakamaraming nag-pledge. Nung nag-report sa akin si Pastora Eli, magkano inabot? We are so grateful. Ako'y blessed na blessed sa Lord. Kahit ang laki ng gastusin ng church, diretso ang paggawa, lahat. Nakalikom ang Young Pro na humigit kumulang 50,000 pa para ipamigay po ngayon na grocery. Kaya sabi ko, Lord, mayaman ang Diyos, mayaman ang puso ng Life in Christ. Amen? At yung pong mabubunot, kasi pinasama ko lahat ng pangalan natin. At ayun, meron pa palang cash. May nagbigay ng cash. Natik pa 500, may 1,000. Praise the Lord. Sana all. Amen. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos. Tayo po yung magpasalamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Yes, Lord, thank you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Because it's given. Jesus Christ. Because of what the Lord has done.
Ama namin banal, thank you for your wonderful Christian message. A Christmas message to everyone. You are wonderful. Thank you, God, for always caring us. You wonderfully touch. Okay? Thank you, Lord, for the heart. Thank you, Lord, for your spirit. Thank you, Lord, for your guidance, for your word, and for the blessed place you have made to everyone what it is called heaven. Lord, thank you. At hayaan mo, Panginoon, ngayong Kapaskuhan, the wonderful manifestation of God's love flow upon each everyone. To the families, to the brethren, to the whole life. Salamat dakilang Diyos. Sumunod po tayo lahat sa maikli panalangin. Ama namin banal, thank you. Thank you. You wonderfully saved me. Wonderful. Bless me, Bless me and my family. me and my family. Lord, sa taong ito, maraming mabuti kang bagay na ginawa sa amin at ipinagpapasalamat namin ito. Salamat. Ang iyong mabuting puso, mapagmahal. At sa 2025, we truly believe Truly believe a great, great blessing and great protection protection. ang maranasan namin. Salamat dakilang Diyos. Inihandog namin sa iyo aming pamilya, ang aming buhay, ang pinagmumula na aming kabubuhay, mga negosyo at trabaho. Ikaw po ang mag-alaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Umawi tayo na sa papaskong awitin. Ang Pasko'y sumapit.